Hello guys! Welcome back sa aking channel. Today is magre-reaction tayo sa nangyaring debate ni Franz Castro at ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago yan, please paki-share, like, and subscribe na rin ang aking channel. So tara, diretso na! Ito talaga si Castro. Atat na atat. Kasuhan si Duterte at si Senator Bato de la Rosa. At long overdue na ito. Uy, overdue na daw ha? Ano to? Parang pagkain overdue na, may expiration. Pati yung mga kasapakat niya. Tignan mo. Saka kamadali niya. Ultimo siya, nauutal na. At nag-utos sa pagpatay sa war on drugs. Uy, wala namang nag-utos na magpatay Mga PDEA or mga agency or mga police natin yung na-trusted na lumalaban sa war on drugs. Hindi yan ibig sabihin pinagpapatay. Nako po, ito talaga si Castro. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte. Uy, anong libo-libo? Hindi pinapatay ni Duterte yan. Yan yung mga, alam nyo na lumalaban sa mga alagad ng batas. Naging yan. Masama yung ginagawa mga illegal. Pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya. Kaya nga sabi ni Duterte, kung may ebidensya ka, file the case in the court. Doon tayo magtutus sa korte. Ng ating ng ating mga mamamayan. Nauuta lagi siya. Ano ba pinagagawa nito? First debate pa lang yan. Nauutal na. Paano pa kung doon na talaga sa actual yan? Sabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na. Pati na rin siguro. Magulo si Castro kausap mo sa debate. Diba? Hindi natin alam saan pupunta yung sagot niya. Senator De La Rosa. Ang sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes. Yun matindi. Ang sagot ni Senator Bato, hybrid. Dalawa lang daw. Tingnan natin. Pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Tama naman yan. Nobody is above the law. Kahit sino ka pa dyan, kahit anong ranggo mo, mayaman ka man o hindi, patas lang ang laban sa hustisya. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Tama. Kung may kasalanan talaga si Duterte, file the case in the court nga sabi niya ang tigas ng ulo. Because guilt is personal. In-explain ni Tatay Digong yan what is guilt in personal. Kung sino ba yung nanonood dyan ng hearing dati sa Quadcom ba yun Yung magulo yun Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Sabi ni Duterte, I full responsibility. Ano ba yun Kaya po, after 3 years na tapos na sa Pangulo, walang kaso. Meron sa tagal na dumating sa pag-servisyo ni Duterte bilang presidente, hindi talaga siya nakasuhan dahil wala nga siyang kaso or any case. Dahil wala nga nag-file. Po naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, Si Castro naman, tingnan natin yung nare-rebat niya. mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng... Yung pag-amin ni Tatay Digong. May halong seryoso, may halong katatawanan yun Alam niyo si Tatay Digong, mahilig mag-joke. Di mo lang kung totoo ba, hindi tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. Si Tatay Digong nga gumawa ng policy niyan. Kaya nga, sabi niya, I take full responsibility.
Do you understand? at nag-cause ng pagpatay. Maging si Hindi naman siya nagos ng pagpatay. Sino bang taong gustong patayin yung tao na walang kalaban-laban? Sabi niya nga sa mga pulis, Senator Duterte. kung endangered yung buhay mo, ano bang gagawin mo? Alamang magpauna ka magpabaril, di unahan mo na. Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, Ayun, no? Paul ka dyan. Paul ka dyan. Katatata niya kasuhan si Bato eh, no? Tingnan natin, ano i-rebat ni Bato? gigil na gigil kang kasuhan si Gigil na gigil nga eh, no? Wala na lang, kagat labi eh. Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta Sa bagay, wala kang sa Bato, wala kang maililink eh. Yung kay Tatay Duterte, puro hearsay. Walang ebidensya. Kaya nga sabi niya, if you have the evidence, file the case in court. Yun lang, tapos. na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Doon sabog ka. Wala kang masagot dyan. Tingnan mo, yung tsura ni Castro, nahihilaw na eh. Tingnan natin. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na ang naman. tanong ko. Pakisagot lang. Sabi niya, nakasuha ka na ba't andyan ka pa? Antigas sa mukha mo. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Sila pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Pag ordinaryo, pasla ka agad yan sa, kulungan pag medyo mayaman, may katungkulan. Isi-isi mo na, pero pag mahirap, naku po, balhog ka kagad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order po. Tingnan mo, sabi niya out of order. Out of order. Pero kung siya magtanong, hindi siya pwede out of order. Naku po. Dahil wala siya sa tanong. Wala daw siya sa tanong. Kaya nga debate eh. Idedepensa mo kung ano yung ibabata sa yung issue. Ganun lang yun eh. No? Ano Nauutal na siya. Hindi mo isasagot eh. ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko. Na, Sa tingin niya, tama yung pag-rescue niya. Pero, ang nangyari kasi dyan, hindi niya pinagpaalam sa mga magulang. pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat. Doon Biktima ng threat, intimidation, baka kayo lang mga grupo mo nag-intimidate kasi may hidden agenda ka na sa gustong gawin. sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon. Kahit sino naman gustong gawin yun ng rescue. Pero depende na yan kung totoo o wala kang hidden agenda na balak gawin sa mga katutubo na yun. No, yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, Ito, sino bang hindi gusto sa bigipin yung mga estudyante? Yung mga estudyante, mga wala pang muwang yan eh. tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin Wala daw mali, pero may kaso na siya. doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin. Tignan natin kung anong i-rebat ni General Bato o ni Senator Bato. Sa posisyon po ni Representative Castro, 15 seconds po. Ano pong rescue na pinagsasabi niya? Anong rescue daw? Baka ibang rescue yan, ha? Rescue to Ribondok yan. Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit? Mga magulang galit. Pag mga magulang galit, patay ka dyan. Ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan. Yan ang hindi maganda. If you have hidden agenda, nagagamitin mo yung mga bata sa personal interest mo, hindi natin alam kung ano yan. Naku, malabo yan. Walang rescue nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. Aray ko po, aray. Convicted nga eh. Ba't ka pa rin nga andyan eh? Nanggugulo ka eh. There was no rescue. Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito.
Gawa-gawa daw. Eh, nasuta na nga sila eh. On the spot na huli. Gawa-gawa daw eh. May video nga na yung mga magulang, galit na galit. Kakaistorya. Kaya nga sinampahan siya eh. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad. Naku, yung ibang pag-aaral doon. Sabi, may kasamang combat, tsaka tinuturuan sila na parang magalit sa gobyerno. School ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga Uy, hindi sila nanghinayang. Ang hihinayang sila dahil binigay nila yung trust nila sa kayo. Hindi siya nanghinayang na wala yung school. eskwelahan ng mga lumad dahil alam naman natin kulang talaga no sa serbisyong pang-edukasyon. Sabihin yung pang-edukasyon, pero may hidden agenda. Kasi sabi din ng mga estudyante, tinuturuan sila ng kakaiba na hindi wala na sa curricular. Ang mga lumad, so talagang sila ay hinayang na hinayang at Ilumad kasi, alam niyo naman yan eh. Nasa malayong lugar yan at hindi abot ng mga teknolohiya. Kaya, alam niyo na, sinisisi ang gobyernong Duterte. sinasamantala nila yan dahil wala nang kamong yung mga katutubo na yan. Kaya, bad shot siya dyan. Maraming salamat po kay Representative Castro. Ayun, natapos. So, yun, natapos din ang debate, pero sa tingin ko, 1-0. Pabor kay Senator Bato dahil on the spot, sabog, basag si Franz Castro. So, yun na nga. So, ito lang ang ating video. So, kung nagustuhan mo ang ating video, please, huwag mo kalimutang i-hit ang notification. Please like, share, at subscribe mo na yan. Thank you. See you in another video. Warak!